Hi guys, welcome to this channel. This reading is for collective. So energy of collective around this time. Wow, ang strong. Napaka-strong ng inyong energy collective. Napaka-strong ng energy mo. You are great, you're strong, you're powerful, shielded and protected and stable yung mind mo. You're stable. And wala nakapigil sa iyo ha. Na maging emperor ang energy mo or yung maging kung ano ka ngayon. Kung ano yung narating mo ngayon. Kung ano yung mga na-accomplish mo. And you're hardworking, secured financially, reliable, a good provider. Kaso lang, meron ka mga regrets or pinahinayangan ka, nawala sa'yo, na-loss mo, yan, wala sa buhay mo, or na-miss mo opportunity. You feel not complete, hindi ka kompleto. Kasi hindi ka nag-take na action, nagmatigas ka. Pero ngayon, nak-recover ka na din sa nag-ghosting or from feeling left out in the cold or pwedeng sa financial crisis kung naka-experience ka niya na pwedeng yung na-left out in the cold ka, no? Or hindi ka pinansin ng person mo, hindi ka na-contact, mga ganun ba yung dinamdam mo, naramdaman mo wala yung presensya niya, wala yung energy niya, hindi ka na connected sa kanya, hindi na siya connected sa iyo, yung mga ganun, yung wala na siyang paki sa iyo, yung mga ganun ba, no? So let's see. You're in a stable relationship right now, and you're cold and emotional. You're strict. Pinipigilan o kinokontrol mo yung sarili mo na mag-reach out. O mag-reach out continuously, o mag-reach out. Dahil possible you're in a stable relationship na yun. That's why, ganun. Pero, ganun ka, kinokontrol mo, pinipigilan mo yung sarili mo. Okay lang yan, kasi in a stable relationship ka na eh. So, focus ka na lang sa relasyon mo ngayon, sa kung ano yung pinanindigan mo, kung ano yung situation mo ngayon, diba? Ganun na lang. Diyan ka na lang mag-focus. At yan naman ang pinili mo, yan naman ang choice mo eh. Yan naman ang gusto mo. Kaya yan ang pinili mo, diba? Yan ang pinili mong landas, yan ang pinili mong path, yan ang pinili mong person na makarelasyon. So, diyan ka na lang mag-focus. Diyan ka na lang manatili, diba? Kaya mo na yung mga pinaghinayangan mo in the past. Kumbaga, ay ganun talaga yung magawa mo at hindi kayo nagkatuluyan. Tapos na. O, di ba? Ano lang yan. May tapos na, wala na din yan. Just forget and live at the moment. Live at the moment.
hindi sa past. Live at the moment and para sa future mo. So, future ninyo ng karelasyon mo. Diba? And dahil yan ang ginusto mo, so you have to stick and never mind sa past mo. Ganun. Huwag mo na painayangan yung past mo or past person mo. Tsaka na mag-focus sa karelasyon mo ngayon. Kung meron kang karelasyon ngayon, kasi may silang buhay dito sa mundo, pa-stressin mo pang sarili mo. At yan naman ang choice mo, yan naman ang pinili mo. So, manatili ka na lang dyan kung saan ka ngayon, kung sino ka relasyon mo. At yan naman ang gusto mo. Diba? So, 5 Page of Pentacles in reverse and 4 of Swords in reverse. Magaya mo yung past person mo. Huwag mo nang isipin yon. Huwag mo nang panghinayangan yon. At kung nilet go mo naman yon at lalo kung yan ang pinili mo, yung present mo, yung karelasyon mo, hindi, tiyaka na lang. Diba? At yan ang pinili mo, yan ang gusto mo na makasama. Yan ang gusto mo, karelasyon. So, yan. Such bad, such you're my outside love. And, pero hindi ka makatulog. Bakit kaya hindi ka makatulog? Anong dahilan? Parang hindi mapanatag yung isipan mo, hindi ka makatulog, hindi peaceful ang isipan mo. Tingnan natin ha. What's with the Knight of Cups here? Upright kaya ito. Hangman. In reverse. Gusto mo mag-offer ng cup of love, gusto mag-reach out sa pinaghinayangan mo, of course. May karelasyon ka na eh. Oh. Gusto mong ano bang masabi mo dito, God? Pasok sa utak ko. Labas sa mga siya mabigay ng sa'yo, sa inyo, guidance, no? Continue to live life to the fullest. Enjoy your relationship right now. So, may decision mo yan eh. Kahit advisean ka naman yan, i-guide ka. Sa'yo at sa'yo pa rin na decision na masusunod, di ba? May na-influensya man sa isip mo, may na-control man sa isip mo, wala. Ikaw pa rin na masusunod. Kahit anong guide sa'yo. O kung may na-control na mga witchcraft o spell sa utak mo, kung yan sundin mo, edi yan ang masusunod. Well, let's see. Gusto mong mag-take na action na hindi na maging stagnant yung connection ninyo ng tao. Pinanghinayangan mo. Kasi hindi ka na na-excite. Kasi hindi na interesting para sa'yo ang karelasyon mo. Upright ba ito? Masawain ka. Magsasawa ka. Para sa'yo hindi na interesting, hindi na nakaka-excite yung karelasyon mo. What?
Parang ang gusto mo yung short term na ata na relationship. Madali ka ata magsama sa relationship. Baka may curse ka na hindi tumatagal yung relationship sa'yo. Pero you know what, pag mahanap mo yung the one, kahit na, alam mo, may pagkalukuloko ka sa relationship daw, pag nakatuluyan nyo, pag nahanap nyo yung the one, hindi na kayo magluluko. Ang dami nagsasabi niyan. Kunwari, cheater kayo, no? Sa relationships. Pero pag nahanap nyo na yung the one, hindi na kayo magluluko, hindi na kayo mag-cheat. Ang dami niyan eh. Nag-stick na sila sa yung the one na talaga. Hindi naman kasi pwedeng pilitin ang tao kung ayaw niya, di ba? Katulad sa'yo, kung hindi ka na masaya o hindi ka na na-excite, hindi ka na nag-enjoy, hindi mo na feel or hindi so dito, hindi na exciting para sa'yo yung karelasyon mo. Hindi mo na mapilit yung emosyon mo, pero it's your choice in life. Ang tanong, matanggap ka pa ba ng yung pinaghinayangan mo? Hindi na. Hindi ka na daw niya matanggap. Bakit? Pinapalit mo siya sa iba. Oo, kasi pinapalit mo siya sa iba. So, talagang kinlose na yung cycle sa inyo. Kasi pinapalit mo siya sa iba. Ayun lang. Pero, nagbabago ang isip ng tao. Ang tao ay paiba-ibang utak, paiba-ibang mood, di ba? Pero hindi ko mapaasa yun sa'yo, hindi ko maano yun sa'yo. At yun ang sabi dyan, mukhang nakapag-decide na itong maring past person mo. Or yung tao pinaghinayangan mo, na-end na talaga. Or cut ka na talaga sa buhay niya. Na wala nang second chance. Wala nang another chance para sa inyo na magkatuluyan pa. Dahil siguro, dahil sa nasaktan siya. Oo, dahil sa nasaktan siya. Nasaktan daw siya talaga. Pero, dami pa naman tao eh. You can pursue. Diba? At hindi mo naman siya masisi, kasalanan mo naman eh. Ito guys, ay hindi makaresonate dito ang pwedeng ang lahat kung sino lamang makaresonate sa inyo. Kung sino ang nakuhaan ng mga energy dito. Pwede ding reversal ito sa iba. This is your person na pinaghinayangan kayo. Hindi sa iba na kinat off nyo talaga sa buhay nyo na decide na kayo na wala nang magiging another chance. Hindi ninyo pagbigyan ng another chances. Sobrang sakit na ginawa sa inyo. Kasi pinagpalit kayo. Hindi yan maiwasan dito sa mundo na yung may mga ganun na nangyayari na pinagpapalit na. Lalo't may mga kasi may mga deceit dito sa mundo. Like mga nagayuma. Baka nagayuma ka. Itong naridingan, baka nagayuma kayo o nagayuma ka nung pinili mo. Nagayuma ka o baka sinumunan, ano bang ginawa sa'yo nung pinili mo? Sinumunan ka ng jablo. Sinumunan ka niya ng jablo para manipulahin ka, para mautugan ka sa kanya, para ma-inlove ka sa kanya. Pero piki yun, syempre, sumon nga lang yan. Para magka-desire ka sa kanya, para magkagusto ka sa kanya, para siyang piliin mo, wala man dyan na, para kung ano man yung ginawa niya sa yung pag-manipulate. Yan, sumo siya ng jablo. Bakit siya nakapagsumo ng jablo nung ginawa niyan? Nung pinili mo, nabinta ng kaluluwa niya sa jablo. Oo talaga. So, ganun talaga yan. Pag mga nakapagsumo ng jablo, ng devil, nabibintayan sila ng kaluluwa nila sa pero ang kapalit yan, kaluluwa nila. Kaya binintangan nila kaluluwa nila yun.
Pero nakukuha nila yung gusto nila kasi binibigay ng Diablo. Pero pansamantala lang kasi ang buhay dito sa mundo pansamantala. Eternal death ang kapalit niyan. Alam niyo eternal death? Forever na maimpyerno, eternal na maimpyerno yung kaluluwa niya. Pero choice niya yun. Wala namang ibang sisihin doon. Wala siyang ibang sisihin. Choice niya yun para makuha niya yung mga gusto niya. So, tulad niya, di ba, nakuha niya yung gusto niya? Napiliin mo siya kasi nagsumon siya ng Diablo sa'yo. So, pag sa kabilang buhay, dahil may impyerno yung kaluluwa niya, kasi pinapalit niya yung kaluluwa niya, at yun talaga ang kapalit nun, eternal death na. Yung tinatawag na eternal death. Yung maimpyerno na, eternal yung kanyang kaluluwa. Baka magtanong iba, baka pwedeng bawiin. Ang alam po dyan, wala na kasing bawian yan. Bininta na nila yan. Tsaka ginagrant ni Satanas yung kanilang mga kahilingan. At yun pag-uusap, ano ba ganang sabihin ko dito about sa ganyan? Mayroon kayang paraan para, baka mayroon pang paraan para masave ang kaluluwa ng mga nagbenta ng kaluluwa nila ng sanla. Wala daw talaga eh. Wala daw kasi, ano bang reason? They deceive others. They use demonic powers to deceive others. Kagaya ng ginawa sa'yo. Tapos, ano pang reason? They enchant others using summoning the devil. And ano pang reason? They sold their soul to the devil. Ano pang reason? Ano yung nag-uusap kayo ng devil na pag bininta at sinanla yung kaluluwa sa kanila? Kanila na yung kaluluwa ng mga tao na yun na nabinta at nagsanla ng kaluluwa sa kanila? Oo. Yun na daw yung pag-uusap ng God at ng devil. Kasi may kasundo, may ano din yan sila, pinag-uusapan din yan sila eh. Di ba yun ang goal ng mga devil? Kasi alam nila i-chain sila doon sa lake of fire na may sulfur sa impyerno, sa depths forever. So, yun ang kumbaga bawi nila pag makarami sila ng mga kaluluwa. Eh, kaso lang, itong mga tao na to, hindi nila sineryoso kung ano yung nakasulat sa Bible. Hindi nila pinaniwalaan yung nakasulat sa Bible, malamang. Because of their greediness daw. Kaya sila nabinta ng kaluluwa nila. Kaya sila nagsanla ng kaluluwa nila. Mga ganun ang ginawa nila. Paano naman sa nagsanla ng kaluluwa? May solusyon pa ba dyan? Wala na din. No, wala na daw din kasi nagsanla sila ng kaluluwa na they're the same. So, hopeless, no? Masave ang kanilang kaluluwa. Kasi binigyan sila ng God ng free will. Yan ang ginawa nila. Pati kaluluwa na pinagsasanla, pinagbibinta nila dahil sa greediness nila. Yun lang ba ang dahilan? Dahil sa greediness nila? Oh, yes. Kung bakit sila nagbibinta ng kanilang kaluluwa, kung bakit sila nagsasanla ng kanilang kaluluwa. Dahil sa greediness nila, may gusto silang angkinin sa iba. May gusto silang ipilit na hindi sa kanila. Dahil sa greediness sa pera, sa person, sa fame, wealth, money, or status, power, yan. Ganun. Kaso lang, itong pinanghinayangan mo, mukhang ayaw niya sa'yo na eh. Dahil sa nasaktan daw talaga siya. Yan. Ano kaya ang madarating pa sa'yo? Tingnan natin. Pagkabigo, heartbroken, or pwedeng ex mo ha. Clarification of the Three of Swords. The Chariot.
may magte-take ng action na ex mo, ex-lover mo, na hindi ka nag-risk dyan. Natakot ka mag-risk dyan. Dahil, or hindi ka nag-risk dahil kinat off mo sa buhay mo yan. Tama ba? Siya may nag-cut off sa buhay niya. Yung person na to ang nag-cut off sa kinat off ka niya sa buhay niya. May mag-risk sa'yo. Baka madami ka ng ex. So, isa sa mga ex mo, ex-lovers mo. Yun ang darating sa'yo. Yan, may pag-asa ka pa sa iba. Pero sa dun sa pinahinayangan mo kung wala, no. Okay lang yan. Madaming tao sa mundo. Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo kung ayaw niya na. At kasalanan mo din kasi. So, just accept it. Wala na talaga. Kung ayaw niya talaga, tanggapin mo na lang. At may kasalanan ka naman. Hurt kasi siya. Siyempre, ayaw na nun masaktan. Ayaw na nun na mangyari sa kanya ulit yung ginawa mo sa kanya. Kahit pa sabihin natin na sinumunan ka ng jablo, na-control ka ng jablo, na manipulate ka ng jablo, masakit din kasi yung pinagdaanan niya noon, pinapalit mo siya sa nagsumon sa'yo ng jablo na person. Nawalan to ng itong nag-cut off sa'yo sa buhay mo, sa buhay niya, yung nag-cut off sa'yo sa buhay niya, nawalan to ng confidence, kumpiyansa sa sarili, parang hindi siya naging independent. More information sa Nine of Pentacles in reverse dito. Upright God. In reverse. Hindi na na-atake yung isipan nito. Ng tao na to, wala namang spiritual attacks. That's why, parang wala na ng control, wala na papa-overthink sa kanya. Wala na inflict ng fear sa kanya. Kaya, wala na nanakot sa isipan niya. Kung kaya, determined na siya and willing na siyang mag-take ng action sa'yo. At hindi na siya nag-enjoy sa buhay niya na siya lang, wala ka sa buhay niya. Diba? Kailangan ka na niya sa buhay niya. Yung ganun. No? And gusto niya na yung hindi na siya single or yung bumuo na siya ng pamilya with you. So, meron ditong gusto bumuo ng family with you. Next mo. Yan na lang. Pero kung ayaw mo sa kanya, bahala ka. Choice mo yan. Decision mo yan. At alam mo naman kung saan ka sasaya. Baka sasaya ka naman sa kanya. No? At mawala na yung mga, yung parang baggage, yung dala-dala niya mabigat. Yan. Kaya gusto niya bumuo ng family with you. Makasama ka na sa buhay niya. Para, pero matagal niya ng buhat-buhat yan. Dala-dala, naisip ka niya, gusto ka niya magpangasawa. Ay, hala, ano to yun? Emperor and Empress. Wow. So, bagay kayo nito. Emperor ang energy mo sa kanya, Empress. Gusto ka niya magpangasawa, gusto niya maging partner ka. Gusto niya bumuo ng family with you. May ginagawa nga lang to na para malito ka. May ginagawa siya ng pampalito sa'yo. Itong ex mo, witchcraft. Para magkabati kayong dalawa. Para mawala yung mga hadlang sa inyo. Wala yung mga humaharang sa inyo. At
para pakonfusin ka, lituin yung isipan mo, ma-distract yung isipan. Na sa ganun ay mabuo kayo, magkita kayo. Ano yung ginagawa niya? Ano itong ginagawa niya? Witchcraft ba talaga yan? Ay, hindi. Ano itong ginagawa niya continuously? May ginagawa siya dyan eh. Parang may bungo kasi dito, parang witchcraft. Maaring hindi yan witchcraft kasi hindi daw witchcraft. Anong ginagawa nito? Let's see. May high priestess dito. Maaring manifestation. Manifestation. So, may manifestation yung ginagawa niya. Hindi witchcraft, hindi manifestation. Okay lang yan, manifestation naman yung ginagawa niya. Hindi witchcraft. Yan. Shit. Dito na lamang for collective, guys.